Alright, so good morning, ma'am. Good morning po. So here are the questions na interview or ipangutanan na mo sa imuha pero pwede ra bisaya nimo ni siya tubagon. Okay, it's about sa kanang development sa mga bata. Right, so first question, what are the common challenges or unsa ang mga common nga mga challenges ang imong naobserbahan sa imong mga estudyante? Reading. So reading na part. Okay, so ginaunsa pud nimo siya pag-address, ma'am? Address. Kaya ginaunsa nimo siya pag-handle? Sa pag-handle. So, ang akong ginahimuan na research, idea, sa idea, gamiton para makabalo ang bata diha sa mga letters science, lettering, letter science, then makabalo sila sa basa. Okay, thank you so much. So sa question number 2, how do you recognize and manage literacy or academic issues among your students? How to recognize? Or manage, saan nimo siya pag-recognize at pag-manage? Since na-mention nimo na imong reading difficulties. Sample, ang bata di kalito. Hindi niya makuha ang mga letters na dapat nalitokon. Example, letter G, letter S, letter T. So, malisod ang bata ni anak. So, ako lang ginakuan is pabalik-balik, then ipakuan po na ako sila sa mga practice kanunay everyday na malata kana lang nagampa ko ginahin para ma-familiarize, para makuan din na ma-observe. Okay, thank you so much. So, number 3, isa naman ko ipangutanan sa number 3 since na-answer naman ang manage and respond. How do you identify them? Or ginunsa niyo pag-identify na kanya siya difficulty ani? Ito na klaseng difficulty sa reading. Sa reading. Pili siya mo. Tapos, pag ilitok na niya, mailhan man mo ang bata once na imo siyang iwan one-on-one kung malitok ba niya ang letters o dili. Ano lang, kung saan ako pa-identify. Kaya lang siya, one-on-one. One-on-one. Okay, thank you. So, fourth question, teacher, makashare ka og example giunsa nimo nakipag-collaborate ka sa parent sa mga bata para masuportahan ang ilahang learning and development. Okay. Example, para matabangan po ko sa mga parent. I-call na ko ang parent, tapos muhatag ko ang mga reading materials para sa mga bata, para sa iyang bata. Na ako po siyang ingnon, na kanina letra, ang hindi niya malito, kanunay naman siya ipa-practice every morning, tapos i-massage siya niyang mga mouth para makuha niya ang letter. Ipasya kung hinay siya tingog, hindi niya makuha, ipashout na ko para mulabas din ang iyang tingog. Okay, thank you so much. So, balimura siya ka na ginapadala nimo sa balay ang remedial. Okay, thank you, Chair. Sa next question, in what ways do you collaborate with the community members to create a supportive learning environment for the children? So, manamata sa parents, so doon na punta sa tong community. Para sa community. Ako ang bilang inside sa room, throughout na po sa mga bata diha sa gawas. Kung ngayon ka-community na sa reading, ang ginakuan na ko sila kasi ng delay of speech. Delay of speech. Akong ginaingnan ang mama na kung pwede, ipatanaw ang ilang bata sa mga mas kabaluan. Expert. Diba? O kana na may uban na speech delay. So, di po na ko na mahurot kung kanang susalang kaadlaw na action lang ako nga timanon. So ako lang buhaton yung kanang tawagon ako mama in person, duha mi magtalk mi tapos
Ingon ako siya na kailangan nyo na siya ipa-tanaw sa mga expert niya anak kung saan. Para matabangan po ng mama, matabangan po daw ng anak. Parang hindi lang po kay, diha na siya edad na siya og mga 7, 8, diya pang makuan sa mama, maadto sa mga doktor bahay ni Ana, so late na. So early pa jud siya sa iyang edad na makuan siya, ma-diagnose na siya. Okay, thank you, Chair. Sir, how about sa kanang, Chair, nag-conduct ba ka o kanang mga other activities aside sa kanang talk with the parents to consult ang mga bata, nag-conduct mga activities like siguro kanang mga field trips, mga, ano pa ba dira kanang outside na siya sa classroom nga activities? Time sa among PED na amin labas tapos na ato ni mga program in every month. Like katong sa amo ang children theater, kailangan na ako silang expose, tapos para silang behavior, and then ato amo ang field trip na community field trip, ato sa mga museum, mga park, or mga kini sa community nato, sa ato ang tagon. So ako na silang ginagawas, gina-out. Ano siya. Alright, thank you, Chair. Last question. What is your ultimate goal for the children you teach? How do you envision the role of collaboration with parents and the community in achieving that goal? So, unsay imuhang kanang gina-envision ang kanang goal nga maatini mo sa imuhang mga students? Na makabalo din sila, magawa sila sa akong ang classroom na makabalo sila sa latter sounds. So, mura din na ako, kahit hindi pa man ta preschool pa man ni, so di pa niingon na maato sa sentence na reading. So, ang ako lang is basic lang job siya na makabalo din sila, na dili din sila yun na dili kabalo mo na ako ang goal, matanan sila, makaibalo. Okay, so katong sa second question, unsa imo ka naman gina-expect or gina-envision na himuon sa parents o sa community para ma-achieve to nimo siya nga goal para sa mga estudyante? Unsa kay mo ka nang gusto nimo nga kanang himuon sad sa ilang parents, sa community nato? About sa parents, sa mga leader, or sa mga community, di man kayo sila mo collaborate sa Collaborate, hindi kayo sila. So, sa mga sa parent lang, kung na ay mga kulang sa, ay kuli yung kanang kulang ba, kanang dapat yung something na kailangan pa yung improve ang bata, kailangan kaming parent, ako, ang teacher, kailangan din magtinabangahin para makuha na ko ang akong goal. Di ako lang, pati sa na po ang parent. So, kana lang yung parent, mo support din sila sa maestra sa pagturo sila ng anak. Alright, so thank you so much, Chair. So, mao lang na siya mga question. Okay. Thank you so much for your time and for your patience. Okay. Thank you.